Mga kapatid, magre-report ako sa inyo kasi natapos na ang ating pong general meeting noong nakaraang linggo. Ay mahalaga rin na dapat din iulat sa atin sa ating church ang mga naging gawain natin at ang mga naging panukala at mga maging ang finance natin, no? Iuulat natin. At magkakaroon din tayo sa pagkatapos nitong aking paglalahad ng ulat ng ating pong mga naging gawain sa ating church, ay magkaroon tayo ng muling pagtatalaga ng ating mga sarili para bilang mga tagapanguna sa church na ito. Alam nyo mga kapatid, ang mga naging gawain natin ay ipinagpatuloy ng atin ang ating mga pangkaraniwang gawain. No? Yung mga pangkaraniwang gawain natin ay ito'y nagpatuloy at nagpapatuloy. Halimbawa, itong pananambahan natin. Ang pananambahan ay ating itong ginaganap tuwing linggo, 10:45, no? 10:45 a.m. Siguro, kung tayo na yung gumagamit nito, baka pwede nating iagahan na. Paano kalalang naman po yun? Pangkaraniwan na ating gawain. Meron din po tayong itinutuloy natin ang ating mga prayer partners o Bible study. Sa mga adults, lalo na, ang mga young couple at yung mga youth, at yung mga children's natin ay ito'y nagpapatuloy. Nabalam lamang yung mga Bible study ng mga young couple at ng mga kabataan dahil nagbigay daan tayo dun sa ating lay leadership training sa 6 na buwan po. At sa ating po mga gawain ito ay pinagpatuloy din po natin ang ating mga special Sundays. May mga special Sundays tayo. Halimbawa, yung Mother's Day. Sa mga mothers ay binibigyan natin sila ng pagpapahalaga at pagpupugay bilang mga ina ng tahanan. Gayun din ang mga father at Father's Day at yung Couple Sunday. Kailan natin ginawa yung Couple Sunday at noong nakarangan lang to, February, no? Itong Couple Sunday. At lahat ng yan ay nais nating ipagpatuloy sa ating pong mga gawain. Ginanap natin ang ating taunang family camp. Kanina, parang reporting na rin yun, no? Pinakita yung ating ginanap na summer camp o family camp doon sa Glenroy. At April ito, no? April. At ang tema natin ay to imitate Him. To imitate Him. Pinasimulan din ng ating mga ng church, ang isang napakaganda at napakahalagang gawain. At ito ay pinangunahan ng ating mga teachers, yung si Ate Tricia, Ate Janet, yung kanilang Daily Vacation Bible School. Meron tayong Daily Vacation Bible School. At ang umattend dito ay 6 na mga kabataan, 6 na mga bata. At maraming sumuporta dito ng mga assistant teachers, katulad ni Ate Lorraine, si Ken, si Kim, si Rizzy, na sila ay mga assistant yan. At siyempre, pinagpapasalamat natin yung mga naging sponsor sa ating pagkain, si Ate Cheryl at saka si Ate Grace. Alam mo mga kapatid, pinasimulan din natin ang isang napakahalagang gawain sa ating iglesia, sa church, ay ang lay leadership training. Na ang lay leadership training na ito ay ginawa natin sa loob ng 6 na buwan, mula noong August hanggang February 22. At 6 months po ito, 2 hours a week, no, tuwing Sunday, 2 oras bawat Sunday. At itong may mga trainers tayo. Una, ang inyong lingkod, tinalakay o tinuro ang hermeneutics at leadership. Si Kuya Jojit naman ay yung homiletics at saka yung evangelism, si Pastor Jet ay ecclesiology at si Kuya Jerome naman ay discipleship. 6 na subject itong tinalakay dito sa ating training na ito. At ang training na ito ay naisakatuparan sa pangunguna, siyempre, ni Japet ay bilang ito si Japet, ito yung event coordinator, no? Event coordinator. At naging siya sa ating training, na siya yung gumawa ng mga lessons, nag-print, at no.
At mga trainings po natin ay meron po tayong ilang trainings dito sa ating 11 dito sa mismong ating church. Si Kuya Chino, Sancho, Kuya Alan, si Japet, si Lawrence, si Ken, si Lorraine, si Kim, pamilya itong at si Faith, si Janet, at si Tricia. 11 sila, na nagsanay sa loob ng 6 na buwan. At ito ay mamaya ay sila magsisipagtapos at gagraduate sila. Iniimbitahan ang lahat. In-invite po kayong lahat sa kanilang graduation mamaya. 4 o'clock po dito sa lugar na ito. At yung may mga guest trainee po tayo na nag-enroll din sa gawain pong ito. Apito po sila, iba't ibang church po ang kanilang pinanggalingan, katulad ni Edgar, Edmond, Peter, Sandy, Beverly, at si Jonah, at saka si Mary, Ate Mary, Sila ay mga guest student, kumbaga, mga guest trainee na nag-enroll sa ating gawain. Ang mga kapatid, itong gawain ito ay isang napakahalaga na ating pong isinakatuparan. Ang nagsipagdalo ay magsisipagtapos sila mamaya dito sa na to. At bibinigyan din po sila ng OJT. Nag-sermon sila. Noong nakaraan ay pumunta sila sa ibang lugar upang mag-present sila ng gospel. Mag-mission sila. Ginanap din natin ang ating Christmas Fellowship on December 8. Itong alam nyo, kakaiba, ang nangyari dito sa ating Christmas Fellowship na imbis na yung mga bata ang siyang magbibigyan ng mga regalo at mga aginaldo, ay sila yung nagbigay ng mga gifts sa mga workers natin. Sa inyong mga manggagawa, ay sila yung magbigay ng mga gifts at saka ng mga greetings. Sila yung nagbigay sa atin ng blessing sa panahon na At siyempre, pinagpapasalamat din natin ang cash gift na binigay ng ating mga kapatid mula sa mga adults, mga kalalakihan at kababaihan. Pinagpapasalamat po namin ang inyong magandang pagtulong sa ating mga manggagawa sa panahon ng pangungulila at sa panahon ng suliranin na kanilang nararanasan. Mga kapatid, kabalikat namin kayo sa ating pong gawain at nais natin na patuloy natin itong gawin at sa katuparan ang mga gawain ng ating pong iglesia. Nakapagdaos din po tayo ng simbang gabi sa loob ng 4 na gabi. 4 na gabi po yung kanilang puro mga babae po ang mga naging speakers natin, bukod sa akin, siyempre, kasama ako. At lalo na, nais natin si Ate Lorraine bilang trainee ng lay leadership training, pero siya ay ginamit ng Panginoon upang magbahagi ng mensahe ng Pasko. Ate Ismael, Bisillas, si Ate Presi, at saka ang inyong likod, ang siyang mga naging tagapagsalita. Mga kapatid, ang ating pong iglesia, ang church, ay meron tayo siyempre ng mga board of trustees. Meron tayong mga board of directors. Ang inyong pong likod bilang chairman at mga pastor, si Jethro bilang church pastor, si Jerome bilang church administrator, si Kuya Sancho Montoya bilang members, at si Ate Faith bilang Kaagadas bilang members ng Board of Directors. At kapalit po yon ni Gilbert, itong si Ate Faith. Siyempre, meron din tayong nagpapatuloy po ang ating pong tresurero ng ating pong church ay walang iba kundi si Ate Lorraine Ku. Auditor ay si Ate Faith at yung si Kuya Chino. At ang ating mga ministries po natin, meron po tayong preaching ministry. Ang inyong lingkod, at 5 ang nagsisermon sa atin, tumatayo dito sa pulpito, pero dumagdag dito si Kuya Jojit, at siya ang isa sa tumatayo dito sa pulpito upang magbahagi ng salita ng Diyos. Nanatili si Pastor Jethro, si Kuya Jerome, at si Ate Presi, at ang inyong likod bilang mga preaching
sa preaching ministry ng ating pong church. No po. At si Kuya Jojit naman ay binigyan din natin, inatasan din natin siya na siya ay tumingin sa mga doktrina, no, ng ating pong church. Kung ano man may mga doctrines tayo, mga nagiging nababahagi na hindi tama, ay siya po ang may kabatiran dito sa upang tingnan at i-check ang ating pong mga doktrina na ipinangangaral sa bawat isa sa atin. Siyempre, nananatili pa rin po ang ministry ng men's and women na pinangungunahan ni Kuya Melchor Besonia bilang mga sa men's, no? At ang women's ay si Ate Presi. Si Kuya Jetro naman sa kanyang pangunguna sa young adult at young couple. Young couple and young adult. Si Japet, ilagay na natin siya sa training and event coordinator at saka ng kabataan. Si Tricia sa mga children at si Janet sa mga children, sila ang magtuturo at nangangasiwa sa mga bata ng ating pong church na po. Ang ministry, music ministry, siyempre nandyan pa rin po si Kuya Jerome, si Jetro, si Alan, si Lorraine, si Faith, si Reby. At siyempre, meron tayong support team. Ang mga support team natin ay yung mga kababaihan, yung mga kalalakian na sumusuporta sa ating mga gawain. At gayon din naman yung technical support, siyempre, si magkapatid na Ken at Kim Koo. Na welcome natin, marahil kinausap na ni Jetro, ang ating pong bagong music conductress. Kung tinatanggap ni Ate Smile. Yung ating, ang ating choir conductress, no? Na kung saan ay, ito po talaga ay binibiyayaan tayo ng Panginoon ng mga kapatid na meron pong talento, lalo na sa ating pong pagsamba, pananambahan. At nitong music conductress na to, no po, mga kapatid. Nung ating pong ng Thanksgiving natin, pinasimula, siya yung nagturo sa atin para yung awitin. Ano bang inawit natin noon sa O yun, We Are His Church, no? Napaka nung mensahe ng awitin na We Are His Church. At mamaya ay meron din, pinangunahan din yan, itinuro din yan, yung kakantahin ng mga the graduates, no? Maganda yung kakantahin po nila, kaya atin po itong atinan. Itatatag na rin natin po, mga kapatid, sa taong ito, ang misyon at evangelisasyon ng ating pong iglesia sa pangunguna, siyempre, ng ating bagong graduates sa ating training. Wala iba kundi si Kuya Chino Dayo. Siya yung mangangasiwa at mangunguna sa atin sa misyon at evangelisasyon. Siyempre, bubuo tayo ng isang lupon para po dito. Mga kapatid, ang ating pong finance ay nag-report siya noong nakaraang linggo. Alam niyo po ba, ang pumasok na donation, kabuuan ng donation na sa taong ito ay $16,645.27 at ang total expenses po natin ay $14,029.26 at ang remaining balance po natin ay $2,616.01 as of December po yun. No? Yun po ang ato. So ibig sabihin mga kapatid, meron mga sa inyo, mula sa inyong mga lukbutan ay nagbibigay kayo para sa gawain ng Panginoon at ang iyong mga donasyon ay matamang iniingatan at ito ay ginagastos ayon sa pagkakagastusan ng ating pong pondong mula sa inyo na inyo pong pinagkakaloob at inihahandog sa Panginoon. Mga kapatid, iniisip natin magkaroon tayo ng offering dito sa Kaya lang, paano natin ito gagawin? No? Sabi ko kay Ate Presi, siguro gawin natin, gawa tayo ng salaping pang-templo. Di ba? Sa Lumang Tipan, meron salaping pang-templo eh. Di ba? Bibili ka ng
bibili ka ng salapi para siya yung yahandog mo. Kaya gagawa tayo siguro ng papel na may halaga yun. Pagkatapos ay lalagay doon, kukuha yung mga kapatid, yung yahandog niya, para siya yung yahandog natin sa Panginoon. Pagkatapos, itatransfer nyo na lang. Yun ang iniisip na pamamparaan. Siguro pag-usapan din po yun. O kaya naman, ang mga card natin ang inyong yahandog. Yahandog siya, dadalhin dito, ipagpe-pray. Pagkatapos sasabihin natin, yung mga halagang iniisip ninyo, kung magkano yung transfer nyo, yun ang idudulog natin sa Panginoon. Kasi parang napakahirap ng gawin ngayon, yung paghahandog. No? Kasi mga kapatid, meron pong pumasok eh. No? So, ibig sabihin, hindi tayo nangangaral tungkol sa paghahandog, hindi tayo nangangaral nagtuturo tungkol sa pagkakaloob, pero mula na rin po sa inyong kusang loob ng pagkakaloob, ay nakapagpasok tayo sa taong ito ng 16,645.27. Kaya dahil dito, yung ating family camp ay bumaba yung ating registration na dati 120, ngayon $30 na lang. No? At hanggang ano pa yun, no? Siguro isang achievement po yan. No po. Yan po may mga tagubilin po tayo na dapat natin pong bigyan ng pansin. Una, pasisimulan natin ang ating gawaing misyon sa taong ito ng 2026. Kung saan ay doon tayo nakatingin at hindi lamang mga Pilipino ang ating pong kakausapin at ating pong idudulog sa Panginoon, kung hindi maging iba't ibang mga lahi na naririto sa bansang ito, lalo na yung mga lokal, no? Naghihintay sila sa atin. May mga kumakatok sa atin, may mga tumatayo sa ating pong pintuan. No? At napansin natin na tumitingin kung anong kanilang pupuntahang church, naririyan po sila. Yan ang pagkakataon po siguro na dapat nating pagtunam ng pansin ang gawaing misyon ng ating pong iglesia para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tagubilin, iuulat ng ating pong tresurero ng ating iglesia ang kalagayan ng pananalapi as a schedule. Siguro sa susunod na linggo si Ate Lorraine naman ang maghaharap at, ng financial ng ating pong iglesia. At sa susunod din po, at tinatagubilinan din natin ng ating pong church administrator na iharap ang ating pong mga gawain para sa taong 2026. No? Yung mga gawain natin ay dapat din natin siyang iharap sa atin at makita natin kung ano yung ating mga gawain. Sabi sa unang Korinto chapter 15, verse 57 and 58, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawain ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa pakikibahagi sa ating mga gawain, sa pagsamba sa ating Panginoon, sa mga gawain, sa mga tahanan, at sa mga paglilingkuran sa isa't isa. Alam mo mga kapatid, dalawang bagay, no? Dalawang bahagi ang ating ginagawa pagka-araw ng linggo. Dito sa araw ng linggong ito, sa ilang oras lamang nating pamamalagi dito, ay merong dalawang mahalagang ginagawa tayo. Dito sa halos 2 oras na ating pinamamalagi dito sa lugar na ito. Una, yung ating pong pagsamba. Yung ating pagsamba, kaya dun sa ating pagsamba ay ginagawa natin ito'y isang solemn na pagsamba.
Na kung saan ay hindi tayo nagbibigay ng mga ano dito, kumbaga sarswela, no? Kung hindi nais natin na maging malalim ang ating espiritu sa ating pagsamba sa Diyos. Wala tayong mga biruan. Seryosong dumadalangin sa Diyos, seryosong nangangaral, nagtuturo sa pulpitong ito, seryosong umaawit ng mga tagapanguna natin, binibigyan ng kahalagan ng gawain ng pagsamba sa Diyos ay isang napakasagrado at banal na tila baga ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi napabibiro dahil dito nais natin na ang ating pagsamba ay isang solemne, mapayapa, tahimik, at sa pangangaral ay seryosong nangangaral at nagtuturo na matamang pinag-aaralan ang bawat mga aral at turo sa pulpitong ito, sa pakinabangan ng bawat isa sa atin. Pangalawa, pagkatapos ng ating pong pagsamba, nagawain natin ay yung paglilingkuran sa isa't isa. Napapansin niyo po ba yon? After ng ating pagsamba, nagkakaroon tayo ng paglilingkuran sa isa't isa. Hindi man sinasabi sa atin na magdala kayo ng pagkain, ay nagdadala kayo ng pagkain. Para sinasabi natin ang pagkain ito na aking dala ay isinishare ko sa iyo, binabahagi ko sa iyo, kakain tayo sa pagkainan na merong tuwa, na may paglilingkuran ng Diyos ang siyang nagbubuklod sa atin ng tali ng pag-ibig. Hindi simple mga kapatid, pagka ako ay tumayo at hinawakan ang mikropono at kung sino ang merong selebrasyon, halimbawa nagbe-birthday, nag-aanibersaryo ng kasal at tatawagin kayo dito sa unahan, hindi po simpleng katuwaan yun, kung hindi isang mahalagang gawain ng ating iglesia na ating nais na ipagpatuloy na sa ating pagkatapos ng ating pananambahan ay magkakaroon tayo ng paglilingkuran sa isa't isa. Kaya lang mga kapatid, ang problema natin ay maikli yung oras natin. Marami sa inyo ay nagugutom na. Lalo na yung may mga sakit sa yung may diabetes, di ba? Lalo na sa atin pagka summer, napapansin niyo ba mga kapatid pagka summer, madali tayong magutom. At yung gutom natin ay nanginginig ka. Tulad nito ako na medyo ko. At nanginginig ka doon sa gutom eh. Pagka nagugutom ka, kaya siguro sa Pilipinas, lagi tayong makain. Kasi yung weather doon iba yung weather, mainit. Kaya lagi tayong gutom. I-experience ko, pagka summer dito, talagang mabilis kang magutom. Pero pagka yun naman winter, taglamig, hindi ka naman magutom, hindi mo maramdaman. No? Yun siguro medyo problema natin. No? Yung bagay na kung saan yung oras ay limitado. Sa mga gawain po nating paglilingkuran sa isa sa mahalagang mabati natin ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Di ba? Happy birthday at bigyan siya ng maikling mensahe. Pansamantala na kung saan ang ating ang oras ng pagkain ay medyo i-delay natin ng konti. Yung may mga nag-aanibersaryo ng kasal ay isang mahalaga na bibigyan din natin ng paglilingkuran sa isa't isa sa pamamagitan ng pagbati at pagbibigay ng mensahe sa kanila bilang mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Mula rin sa atin, mayroong mga mensahe tayo na dapat nating paglingkuran sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Di ba? Binibigyan natin, hindi lamang simpleng aawitan natin sila ng happy birthday. Bibitin pa natin ng konti yung happy birthday. Hindi lamang po simple yon. Kung hindi magbibigay sa bawat isa sa atin
ng mensahe para sa kanila na magpapalakas kalala. Alam nyo, dati na natin itong ginagawa. Pero tinigil natin yun eh. Alam niyo ba kung bakit? Sa panahon kasi ng ang isang anak ay nagbe-birthday, yun ang pagkakataon mapagalitan yung anak sa bati niya. Kaya inano natin. Pero ito ay isang mahalagang gawain po natin sa paglilingkuran sa isa't isa. Batiin natin na maayos ang ating mga kapatid na merong anibersaryo ng kasal at ng nagbe-birthday dahil ito'y tanda ng ating paglilingkuran sa isa't isa. Dito rin yung pagkakataon na nagkukwentuhan tayo. Di ba? Doon sa ating kapagkainan, na sinishare natin ang ating mga experience, yung ating mga nice na ibahagi. Pero alam niyo po ba, sa pagkainan, mahalaga rin yung tumahimik ka habang kumakain. Kami ni Ate Presi, madalas, kung kaming dalawa lang kumakain sa pagkainan, tahimik kami. Hindi kami nagsasalita. Minsan sabi ko sa kanya, alam mo, mahalaga rin pala ako. Habang tayo kumakain ay tahimik tayo at hindi nagsasalita. Alam niyo kung bakit? Hindi lamang kumbaga, minsan kasi yung pananahimik sa pagkainan nagtatampo ka eh. Kung tahimik ka na naman, ayaw mo yung ulam, no? Tatampo ka. Pero yung tahimik kayo sa pagkainan, tahimik, kain lang siya. Kain lang, kain. Alam niyo kung anong pumapasok sa isipan? Ang isipan na ang Diyos ay kasama mo, kasalo mo sa iyong hapagkainan, tinutugunan ang pangangailangan mong physical sa pamamagitan ng mga pagkain yung kinakain. Siguro ito na siguro yung bagay na nakakaligtaan ng marami sa atin dahil kasi sa pagkainan ay hindi na nare-realize yung ganda ng pagsasalo-salo dahil mga gadget na ang mga hawak sa hapagkainan. Mga kapatid, dalawang lang po yun, no? Sa ating pong pagtatapos, italaga nating muli ang ating mga sarili sa ating paglilingkod. Sa Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, purihin ang kanyang pangalan. Dahil dito, tawagin natin ang bumubuo ng lupong pamunuan ang ating pong iglesia upang muling italaga ang mga sarili at panahon sa ating Panginoon. Tinatawagan natin, siyempre ang inyong lingkod, tinatawagan din natin si Pastor Jethro, bilang pastor ng church, si Jerome, bilang church administrator, si Sancho Montoya bilang member, si Faith Carag, member. Ito po ang ating bumubuo ng Board of Directors, Board of Trustees. Si Ate Lorraine, bilang treasurer, Board of Director din si Ate Lorraine. Sila po yung merong sinasabing trustee, no? Sila yung trustee sa ating pong church. At si Ate Lorraine bilang treasurer, si Faith Carag bilang auditor, si Kuya Chino bilang auditor, at saka Pangulo ng Misyon at Evangelisasyon. Pwede ba itong pumunta si Kuya Chino? Siyempre, ang Pangulo ng Kalalakian ay si Brother Melchor Besonia. Tinatawagan na rin natin yung sa mga kabataan, si Jethro, si Japet. Sa mga bata, si Janet at saka si Tricia.
Yan. Ito naman, mga leader, mga leaders po natin. Yung mga mga speakers natin, mga preaching ministers natin, si Kuya Jojit Bisillas, dito sa harap, at tawagan natin yung, sila yung, siyempre, ako, si Jerome, si Ate Presi, bilang sa preaching ministry. Tinatawagan na rin natin yung ating bagong conductress, choir conductress na si Ate Smile. Nahaasa tayo at bubuo tayo ng choir. Dito, Ate Smile. Okay, yan. Mga kapatid, narito ang yung mga kalingkod na kung saan ay muling itinatalaga ang sarili sa paglilingkod sa inyo. Kung paano ang aming mga buhay ay aming itinatalaga sa ministeryo ng Panginoon, inihiling din po namin sa inyo na inyong italaga rin ang inyong mga sarili sa paglilingkuran sa isa't isa habang tayo nagsasama-sama at naghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, sa iyong mga panukala, sa iyong pagtatatag ng iyong iglesia, ng aming Panginoong Jesucristo. Naglalagay ka ng iyong mga lingkod, mga tagapangaral, mga tagapagturo, mga tagapangasiwa ng mga gawain. Maging lang mga tagapagbahagi ng iyong mga salita upang lumaganap ang iyong mga salita dito sa lupa. Dakilang Diyos, narito po kami ngayon ay muling itinatalaga sa taong ito ang aming pong mga sarili. Ang aming mga buhay na kami ay iyong gamitin. Pagpalain, bigyan ng karunungan sa pagganap sa aming pong tungkulin at ministeryong pinagkatiwala mo sa amin. Dakilang Diyos, ang dalangin po namin ay patuloy mo po kaming sangkapan ng karunungan at gayon din naman ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na maging handa sa pangangaral, pagtuturo, paglilingkod sa aming pong kapwa-tao. Dakilang Diyos, narito rin ang aming mga kapatid na kaisa namin na nagbibigay ng pagtatalaga ng kanilang mga sarili, na nakahandang pagsuporta sa gawain ng iyong iglesia. Mula sa kanilang mga lukbutan, sa kanilang mga kinikita sa araw-araw ng kanilang paggawa, ihahanda nila ang mga bahaging para sa iyo upang magpatuloy ang gawain ng iyong iglesia. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang iyong mga anak, mga kapatid namin, na walang sawang nagbibigay ng kanilang mga talento, nagbibigay ng kanilang mga kakayanan, at nakikibahagi sa gawain. Sa iyo namin itinatalaga, O dakilang Diyos, ang aming pong mga sarili sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo taglay ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Manatili po tayo sa pagkakatayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming pong pagtatapos ng aming pagsamba. Patuloy nawa naming maranasan ang iyong pagpapala at sa aming pong paglisan sa dakong ito ay ang iyong patnubay, ang iyong pagpapala, ang siyang aming maranasan. At ngayon, tanggapin ninyo masaganang pagpapala ng ating Ama na nasa mga langit. Gayun din naman ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaaliwan sa baybay patnubay ng Banal na Espiritu, ang siya nawang sumainyong lahat. Mula ngayon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen.